si Agent Jonathan Morales, grabe, nagbigay ng pahayag. Kanino? Kung kanino, sino yung chairman ngayon ng TRICOM na yan. Mamaya mapapakinggan nyo talagang nanginig, napaluha, napaiyak sa galit itong si Agent Jonathan. At ang sagot ni Senador Marcoleta dito kay yung vlogger na attorney. Ang tawag sa kanya, attorney Tumuturbo. Tumuturbo ba? Ano ba? Tumuturbo o tinuturbo? Parang gano'n na pagkaka... Hindi ko lang siguro kasi hindi ko nababanggit masyado yung apelido niya na tinuturbo, tumuturbo. Yun na lang At syempre, bago natin syempre simulan natin talakayan at reaksyon, sa like, sa share, samahan mo na subscribe. All good sa tayo dyan. I-like yung video at share. Simulan na natin, Chikanora. Ipasok mo. Matapos hindi sumipot sa pagpapatawag ng hearing ng Tri-Committee, Attorney Trixie Cruz Angeles nagsumite ng temporary restraining order sa Korte Suprema para pigilan ang hearing ng House of Representatives. Nanindigan ang former Presidential Communications Chief na si Attorney Trixie Cruz Angeles na tama ang kanilang ginawang hindi dumalo sa Tri-Committee na pinamumunuan ni Dan Fernandez at ng ilang pang mga kongresista ng 19th Congress na siyang iniimbestigahan ng di umunay pagkakalat raw ng mga maling impormasyon ng unidentified na vloggers na siyang tila ayon kay Congressman Ace Barbers ay mga nakakategory as narco o pogo vloggers. Umani pa ng samot-saring reaksyon ng kanina'y pagsasalita ng controversial congressman na si Paduano na bukod sa maraming vloggers na pinatawan ng show cause order, tila nanindigan. Yun ang nagiging problema, mga kasama. Kahit meron ng excuse letter, para saan pa ang excuse letter? Kaya nga nagbigay ng excuse. Ito ho lang aking reaksyon at isang opinion. Kaya ho nagbigay ng excuse letter yung iba para sabihin sa inyo na hindi makakadalo. Ang naging problema, habang ito ay binabasa kung anong kadahilanan, meron ho nasa gilid at naghain ng motion. Ang motion ni Kuya, bigyan ng show cause order yung mga nabanggit dyan. Kung sino-sino, at ito pa matindi mga kasama. Gusto pang maghain ng disbarment case. Kanino? Kay Attorney Trixie. Kuya naman. Ganyan na ba talaga? Wala talagang tigil, Kuya. Halos lahat gusto nyo ipakulong. Sabi ni Aling Marie. Kaya, nakaisip sila ng paraan, itong mga vloggers na pinatawag, 40. Pero yung 3 ata doon nasa BBM side. Pero ang nagpunta sila, 'di ba? Ang problema, merong vloggers doon na attorney yung tumuturbo. Tinuturbo. Yung nakatanungan ni Senador Marcoleta na hindi nakasugot. Ngayon, tinatanong siya doon kung ano yung sinabi niya na panlilin lang. Panonoorin pa raw niya. Take note, siya ay nagkiklaim na attorney. Ayun ayun ang kwento. Ayun ang usapin doon. Ngayon, ito ang siste. Nag-motion si Senador Marcoleta na ipasite in contempt. Kung napanood niyo yun, problema mga kasama, ang sabi ho ni Kuya, yung chairman, hindi naman daw member ng committee si Senador Marcoleta, kaya hindi raw igagrant. Bakit niyo pa pinatawag si Senador Marcoleta dyan? Anong silbi ni Senador Marcoleta dyan? Yun lang ho ang reaksyon ng ating kababayan na si Mary Grace. Tuloy na natin to. Pa ito na pwede raw madisbar ang veteran lawyer na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Yan, di ba? Dahil dito,
nagbigay na ng kanyang opinyon ang former Presidential Communications Chief na si Attorney Trixie na buong tapang na tumayo sa kanilang paniniwalang tila abusado na raw kasi ang ilang mga kongresista sa TRICOM o ang ilang pang mga komite sa House of Representatives kaya't minabuti raw nilang hindi dumalo sa nasabing pagpupulong. Bukod raw sa tila posibleng Ulitin natin, ha? pinag-iinitan Hindi natin masyadong naintindihan yung sinabi. Ulitin natin para masyadong maliwanag. Para maliwanag, ha? sa House of Representatives kaya't minabuti raw nilang hindi dumalo sa nasabing pagpupulong. Bukod raw sa tila posibleng pinag-iinitan ang mga vloggers Hindi, yung pagdidisbar. na kaaliado ng Ito ka lang, Sikadora, yung pagdidisbar. Ito. sa kanilang paniniwalang tila abusado na raw kasi Yan. ang ilang mga kongresista sa TRICOM o ang ilang pang mga komite sa House of Representatives kaya't minabuti raw nilang hindi dumalo sa nasabing pagpupulong. Hindi na. Nandun na eh. Sa Bukod dulo. raw sa tila posibleng pinag-iinitan ang mga vloggers na kaalyado ng pamilya Duterte. Tila para kay Attorney Trixie Cruz Angeles, nakakaliit raw ng pagkatao at karapatan ng bawat individual ang ginagawa ng Kongreso, maging ang pagsasalita raw ng ito'y sariling opinyon. Para mismo sa veteran lawyer, tama lamang na naghain sila ng temporary restraining order sa Korte Suprema laban sa di umano'y hearing ng Tri-Committee. Panoorin ang buong tapang na pagsagot ng kampo ng social media influencers at political vloggers kung bakit nasa Supreme Court sila ngayon at sa halip na dumalo sa TRICOM ng House of Representatives. Former Presidential Communications Secretary may komento rin sa isyuan ng Kamara ng show cause order laban sa kanila. Narito't panoorin ang full video. Is she a lawyer? Is she a lawyer? Yes, Attorney Trixie, a lawyer. I think, attorney. So what's the pleasure of the body? Mr. Chairman, I might have two motions, Mr. Chairman. First motion, Mr. Chairman, is to issue a show cause order to Attorney what? Trixie Angeles. Attorney Angeles. Show cause din yan. That is my first motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman, is for the legal department of this House to study if ever there is a violation because he is an officer of the court. And he should respect the constitutional duty of Congress, of this House, for a possible disbarment case against Attorney Trixie Possible. Angeles po. So move, Mr. Chairman. Ang bilis, di ba? There's a possible disbursement. So, ito naman sagot ni Attorney Trixie dito. Pogo vloggers and narco vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-ano mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito, mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Ang tingin ko dito, not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon. At base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila, naka-show cause order na po ako at pinag-aaralan pa daw nila kung paano sila or kung maaari nila akong filean ng disbarment case. Yo. Ano naman po ang kinalaman nun dito? Tama. With all due respect, ako po ay sumagot sa kanilang imbitasyon at ako po ay nagbigay ng dahilan kung bakit wala ako doon. Isa doon ang pagtatanggol sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Kung hindi po enough ito, hindi dapat penalty kagad ang ini-impose o pananakot ng paggamit ng administrative cases laban sa amin. Kita nyo mga kasama. Order. Para Isipin nyo ha,
Oh, abogado kasi si Attorney Trixie, kaya alam niya. Dito naman tayo kay Agent Morales. Talagang yung galit niya ay talagang binuhos niya rito eh. Kaya kayo na ho ang umintindi. At doon sa nabanggit kanina ni yung taga-house na maliit. Oo, na possible na yung disbarment. Tignan natin kung uurong yun sa susunod na mga update ha. Eto. Gusto ko talaga makaharap si Congressman Valdez, si Dan Fernandez, si Congressman Eduardo, at iba pa, upang pamukha sa kanila. Ginagawa niyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay nito ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, anagkalin ko kayo at ilalantad ko ang lahat ng katarangkaduhan nyo sa sambayan ng Pilipinas. Ako po si dating Pinaya Agent Jonathan Morales. Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan diyan sa House of Representatives. Subalit, talagang yung mga pagkakataon na yun, dumating ako doon sa punto na talagang seryoso ako kinausap ng aking abogado na si Atty. Vincent Magong. Ang tapang, kahit kailan, pwede mo ipakita. Subalit, depende sa laban na pupuntahan mo. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power. Ginagamit nila yung kapangyarihan ipinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihan siyang sisigil sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at legal na suhestyon ng aking abogado. Napagpat sa kalooban ko, sinunod ko siya at ganun din ng consensus ng karamihan sa mga kasama ko. Gusto ko talagang makaharap si Congressman Valdez, si Dan Fernandez, si Congressman Eduardo, at iba pa, upang pamukha sa kanila. Ginagawa niyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay nito ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga
suot-suot ninyo. Yang mga sasakyan yung bulletproof. Yang mga alahas ninyo. Yang mga suot-suot ng mga asawa ninyo. Ng mga kapit ninyo. Yang mga pamumuhay ninyo. Saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagparinan, umaharap sa pala, umaharap sa pangalit. Para sa bayan. Kayo, anong ginagawa ninyo? Di ba? Anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, isiguruhin ko, kanagkarin ko kayo at ilalantad ko ang lahat ng katarantatuhan nyo sa sambayan ng Pilipinas. Yan ang gusto ninyo, hindi ba? Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo imbestigahan si Risa Marcos? Puro kayo sindikato. Mga ipokreto kayo. Nakakarinig kayo ng naman. Nakakarinig kayo ng naman. Ako, umaamin ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nang diliit ako, nang diliit ako. Malayo ito sa pinalumpaan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Kayo sana ang inaasahan namin na tatayo sa unahan namin. Ipagtatanggol ang saligang batas. Pero ano kayo? Wala. Kinakatakutan nyo, atin! Bakit? Meron dyan mga dating pulis, mga dating military. Asan kayo ngayon? Naging politiko kayo. Nagnanakaw na nga kayo doon. Nagnanakaw pa rin kayo ngayon. Makalimutan! Pilit tayo, usa lang tayo, wala na tayong laban na may papanalo kailan. Malapit na po ang eleksyon, gusto nila tayo patahimikin, gusto nilang i-impeach si VP Sara, gusto nila tayo patahimikin. Meron tayong issue sa budget, kaya pinagpapaliwanag na po ngayon ng Supreme Court yung mga involved na mga tao dyan sa ating budget na epektibo, kaya gusto nila tayo patahimikin. Nanghihingi tayo ng drug testing, pinakanggihan tayo, hindi daw yun, hindi daw konektado yun sa public office and the public trust. At ayun nga, yung fake news ng 20 pesos na bigas, yung hindi pumapasok, hindi walang pa rin sa KOJC, nagaling po tayo yan. Actually, yan nga yung isa sa hinihingi natin. Napakaraming paglabot sa karapatang pangtao dyan sa 16-day na pananatili nila dyan sa compound ng KOJC. Pero hanggang ngayon, wala tayong narinig na statement tungkol sa kanila. Pero ang sama-sama ng loob nila na nakuha sila ni Joey na isang taxpayer at isang... Yan, kita nyo. Sabi ko sa inyo mga kasama galit na po. Kita nyo yung mensahe. Kaya kung kayo ay nanonood lagi dito sa mga vloggers na ito, talagang suportahan nyo dahil dyan lang ho kayo makakakuha ng totoong balita.